Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Naniniwala ba kayo sa pamahiin na may sumpa ang isang lugar? Tulad na lamang sa mga couple na ikinakasal sa Manila Cathedral of the Immaculate Conception. Sinasabi nga ng mga tao na ang magkarelasyon na ikinasal sa Manila Cathedral of the Immaculate Conception ay naghihiwalay din umano kalaunan. Isa nga sa mga ikinasal sa simbahan na iyan ay ang kilalang megastar na si Sharon Cuneta sa dati nitong asawa na si Gabby Concepcion. Bukod doon, mayroon din akong kilalang mga kaibigan na dito ay kinasal at kalaunan nga ay naghiwalay. Alam niyo ba na may isang Pilipino historian ang nagsabi na tila may sumpa daw ang National Museum of Fine Arts? Ang Pilipino historian na ito ay kinilalang si Ambet Ocampo. At naglabas nga siya ng isang article ng June 8, 2022 sa isang dyaryo tungkol sa papalapit na presidential inauguration noon. Dahil nga ayon sa kanya, 3 naging presidente ng ating bansa na ginanap ang kanilang inauguration at panunumpa sa lugar na ito ay hindi natapos ang kanilang mga termino. At ang kasalukuyan nga nating presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay sa National Museum din nag-inaugurate at nanumpa bilang presidente. Pero, kilala mo ba kung sino-sino ang mga presidente na nanumpa sa National Museum at hindi natapos ang kanilang mga termino? Naniniwala ka ba na may kakaibang puwersa o energy mula sa National Museum na nagtatakda ng kapalaran ng mga nagdaang mga presidente? Tara at sabay-sabay nating alamin kung sino-sino nga ba ang mga presidente na ginawa ang kanilang inaugurasyon sa National Museum pero hindi na natapos ang kanilang mga termino. At pinaniniwalaan nga na sila ay nanumpa sa isang lugar na may sumpa. Ang National Museum of Fine Arts ay tinawag na Old Legislative Building at the Old Congress Building. Ito nga ang naging tahanan ng Bicameral Congress mula 1926 hanggang 1972. Ang gusali din ang nagsilbing Philippine Senate mula 1987 hanggang 1997. Sa ngayon, ang National Museum ay isa ng gusali na mayaman sa kasaysayan na nagsisilbing saksi sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. At taong 1921 naman nang itinayo nga ang National Museum. Ngunit sino ang mag-aakala na ang isang lugar na puno ng sining at kultura ay maaring maghatid ng kamalasan? Ayon nga sa artikulo ni Ambet Ocampo, wala naman daw sa batas na nagsasabi kung saan dapat manumpa ng kanyang pagiging presidente ang isang pangulo. Pero ayon sa kanya, sana nga ay namili na lang daw ng ibang lugar si President Bongbong Marcos Jr. Dahil nga kung pagbabasihan ang history ng ating bansa, ang naunang 3 presidente na sa National Museum ginanap ang inauguration ay hindi natapos ang kanilang mga termino bilang presidente. Ang unang nag-inaugurate sa National Museum at nanumpa bilang presidente ay si Manuel L. Quezon. Si Manuel ang unang presidente ng Commonwealth ng Pilipinas. Siya ay nanumpa sa hagdan ng National Museum noong November 15, 1935. Sa kanyang pamumuno bilang presidente, binigyan kahalagaan ni dating presidente Manuel L. Quezon ang kahalagan ng nasyon at wika. Isang naging hamon sa pamumuno ni dating Presidente Quezon ang digmaan noon. Pero kahit may banta na noon pa man, nagpatuloy si dating Presidente Quezon ng pamumuno. Sa kanyang termino, nakatakda na lamang na manungkulan si dating Presidente Manuel L. Quezon ng 6 na taon pero inamyendahan niya ang batas noong June 1940. Ito ay habang 5 taon pa lamang ang kanyang termino. Ang termino ng isang presidente ay naging 4 na taon at isang re-election. Kaya matapos ang termino, tumakbo ulit bilang presidente si Manuel Quezon at siya ay nanalo nga ng taong 1941 kaya umabot ang kanyang termino bilang presidente ng 8 taon at 9 na buwan. Subalit si dating presidente Manuel L. Quezon ay namatay ng August 1, 1944 sa edad na 65 years old. Sakit na tuberculosis ang ikinamatay ng dating presidenteng Manuel Quezon. At siya ay nasa New York nang ito ay nangyari. Ang pangalawang presidente naman na ginawa ang kanyang inauguration at nanumpa din sa National Museum ay si President Jose P. Laurel. Si dating President Jose P. Laurel ay sumunod na presidente kay Manuel L. Quezon. October 14, 1943 nang ginawa niya ang kanyang inaugurasyon sa National Museum. Sa kanyang panunumpa, walang seremonya ng kalayaan dahil andon ang mga mananakop na Hapon. August 17, 1945, matapos lamang ang 2 taong panunungkulan ng dating presidente na si Jose P. Laurel, kinailangan niyang tapusin ang kanyang rehimen dahil sa hindi matapos na digmaan.
Hindi natapos ni dating Presidente Jose P. Laurel ang kanyang termino nang siya ay kasuhan ng treason o pagkanulo sa sariling bansa matapos niyang makipagsabuatan sa mga Hapon. September 1945 nang kinulong sa Yokohama, Japan, ang dating presidente nga na si Jose P. Laurel kasama ang kanyang anak at si Benigno Aquino Sr. na siya namang lolo ng dating presidente na si Benigno Aquino III. At July 23, 1946, inilipat si dating Presidente Jose sa National Bilibid Prison sa Pilipinas. At 60 years old na siya nang siya ay namatay ng November 6, 1959 dahil sa myocardial infarction o sakit sa puso. Ang pangatlo namang presidente na nag-inaugurate at nanumpa bilang presidente sa National Museum ay si Manuel Rojas. Sira noon ang National Museum ng mga panahon na ito dahil sinira ito ng mga Amerikano upang patalsikin at paalisin ang mga natitirang sundalong Hapon. Si dating Presidente Manuel Rojas ay nag-inaugurate nga ng May 28, 1946. Siya ay panglima sa listahan ng mga presidente. Subalit tulad ng dalawang naunang presidente, hindi din natapos ni dating Presidente Manuel Rojas ang kanyang termino. At April 15, 1948, matapos lamang ang 2 taon sa kanyang termino, namatay si dating Presidente Manuel Rojas dahil nga sa heart attack sa edad na 56 years old. Matapos magbigay si dating Presidente Manuel Rojas ng speech sa Kelly Theater of Clark Air Force Base sa Pampanga, bigla siyang inatake sa puso. Sinasabi na napakainit daw noon ng araw na iyon sa Pampanga. At ito na nga, 3 pangulo, 3 trahedya, 3 pagtatapos ng termino. Tila nga nagbigay na nga ng babala ang kasaysayan sa halos sunod-sunod na pangyayari sa 3 presidente. Sinasabi na dahil dito sa nangyaring 3 presidente na hindi natapos ang kanilang mga termino nang sila ay nanumpa sa National Museum, ang 11 naging pangulo ng Pilipinas ay umilag na manumpa sa National Museum. At sila nga ay natakot na madamay din sa tila mahiwagang sumpa ng nasabing lugar. At ngayon, kung matatandaan mo, June 30, 2022, nanumpa ang ngayong presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. sa tapat at labas ng National Museum. Si President Bongbong Marcos Jr. ang pang-17 presidente ng ating bansa. Siya ang pangalawang anak at nag-iisang anak na lalaki ng ika-10 Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos at dating unang ginang na si Imelda Marcos. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Yan nga ang isa sa pinakamakabuluhang sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. sa buong Pilipinas nang siya ay nanumpa bilang presidente. Bago nga magsimula, makikita ang napakaraming bisita sa harap ng National Museum. Nagkaroon pa nga ng parade ang mga army at hukbong sandatahan ng Pilipinas. Naging hamon para kay Presidente Bongbong Marcos Jr. ang banta ng China, lumalaking utang ng ating bansa na umabot na nga sa 15 trilyon at bumabagsak na ekonomiya. Tila nga ba nagbibigay na din ng babala ang mga resulta ng survey kung saan hahantong ang kanyang pamumuno. Wala pang 2 taon sa panunungkulan, mas maraming Pilipino ang hindi nasiyahan sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayon nga sa survey na isinagawa ng Publicus Asia Inc. mula November 29 hanggang December 4, 2023, ayon sa mga respondents, hindi nila gusto ang pamamalakad ni Presidente Bongbong Marcos dahil sa inflation, kawalan ng trabaho at mababang sahod. Subalit nagbago ito ng taong 2025. Sa SWS survey o Social Weather Station na isinagawa naman mula December 12 hanggang December 18, sinasabi na 59% umano ng mga nasa hustong gulang na Pilipino ang nasiyahan sa pamumuno ni Bongbong Marcos, habang 23% lamang ang nagpahayag ng hindi kasiyahan. Patuloy nga ang pagdating ng issue sa liderato ni President Bongbong Marcos. Mula nga sa mga nag-trending na video kung saan nakikitang gumagamit umuno ito ng ipinagbabawal ng gamot hanggang sa napakalaking issue ngayon ng ating bansa. At ang pinaka-latest nga na issue na kanyang hinaharap ay ang pagkakahuli sa dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. At siya nga ngayon ay nasa pangangalaga ng International Criminal Court. Naniniwala nga ang karamihan na si President Bongbong Marcos ang nagbigay kay President Roa Duterte sa ICC. Si dating Presidente Duterte nga ay ama ng kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte na naging kaalyado nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ng nakaraang eleksyon.
Ang dating presidente nga na si Rodrigo Duterte ay nakakulong ngayon sa the Netherlands para sa kasong crime against humanity matapos ang kanyang war on drugs laban sa mga gumagamit ng droga. Hindi naman kaalyado ni President Bongbong Marcos Sr. ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Matatandaan nga na sinabi umano ni Rodrigo Duterte na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Binanggit din ng dating presidente na si Bongbong Marcos at ang kanyang mga kaalyado ay gumawa ng blankong national budget. Matapos noon ay marami na ring naging bangayan pa ng iba't ibang issue ang dalawa. At hindi din lingid sa inyong kaalaman, si Bongbong Marcos Jr. ay hindi na rin kasundo ang kasalukuyang Vice President na si Sara Duterte. Ang dating magkaalyado ay naging magkabangga. Katanungan nga ng karamihan, sinadya ba talaga ni President Bongbong Marcos Jr. na ipahuli si dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC dahil balakid ito sa makasarili niyang plano para sa ating bansa? At dahil nga sa nangyaring ito, naniniwala kasi ang karamihan na plinano na mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa Marcos ang lahat ng ito. Kaya nga kaliwat kanan ang prayer rally na nangyayari sa ating bansa ngayon. At dahil nga sa mga kaguluhan ngayon, posible nga ba na hindi na matapos ni Bongbong Marcos Jr. ang kanyang termino at si Sara Duterte ang maging bagong presidente? Ito na nga ba ang sumpa ng National Museum? Mangyayari kaya ang sumpa sa panunungkulan din ni President Bongbong Marcos Jr.? Ngunit ang sumpa nga ng National Museum ay haka-haka lamang at bulong ng kasaysayan. Ang sumpa ba na ito ay isang bahagi lamang ng kwentong bayan na nagpapakulay ng ating nakaraan? Alin sa dalawa ang gusto mong paniwalaan? Una, exempted si Bongbong Marcos sa sumpa na dala ng National Museum, kung saan nga hindi natatapos ng mga nagdaang presidente ang kanilang mga termino bilang presidente dahil sila ay nanumpa sa National Museum. O pangalawa, si Bongbong Marcos kaya ang magiging pang-apat na presidente at masasama sa listahan ng mga presidenteng hindi natapos ang kanilang mga termino dahil sa sumpa na dala ng National Museum? Kaya nga ang iiwan kong katanungan sa inyo ngayon, naniniwala ka ba na ang apat na mga presidente ay nanumpa sa lugar na may sumpa? I-save mo at balikan ang video na ito kung mangyayari ito o hindi pagkatapos ng termino ng ating presidente. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!